Breaking news, sa gulo sa pagitan ng United States of America at Iran. Turkey, hindi na nakatiis, nangialam na rin ano ang ginawa ng Turkey. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman, samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 3, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update tungkol sa sigalot ng United States of America at Iran. Sumali na rin dito mga kaibigan ang Turkey. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei ay nababahala sa nasabing napipintong pag-atake ng United States of America sa loob ng Iran at dahil dito ay muling dumagsa ang libu-libong mga kilos protesters. Kaya iginigiit ni US President Donald Trump na dahil sa takot ni Ayatollah Ali Khamenei ay nais na nitong makipag-usap sa gobyerno ng Amerika. Marahil ay hindi ito paniniwalaan ng iba, depende sa mga nakikinig. Yung mga pro-Iranians, of course sasabihin nila hindi natatakot ang Iran. Ang natatakot daw ay United States of America at ang Israel. Pero kung United States of America naman ang tatanungin, mismong si President Donald Trump, nais at gustong-gusto raw ng Ayatollah regime na magkausap sila dahil nais iwasan ni Ayatollah Khamenei ang muling pagdagsa ng libu-libong mga kilos protesters. Alam kasi ni Ayatollah Khamenei na dahil sa mga pahayag ni US President Donald Trump na kanilang pag-atake sa loob ng Iran, magkakaroon ng lakas ng loob ang maraming mga Iranians na muling bumalik sa mga lansangan at magsagawa ng kilos protesta laban kay Ayatollah Ali Khamenei. And of course, hindi tayo magsasalita ng walang basihan dito sa channel na ito. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, meron silang headlines na ganito: As US and Iran set for talks. Ayan, maliwanag mga kaibigan na ang Amerika pala at Iran ay magkakaroon na ng pag-uusap. Taliwas ito sa unang pahayag ng Foreign Minister ng Iran na wala raw ikinakasa na pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Iran at ng United States of America. At eto na nga, ibinalita na ng The Times of Israel na meron silang gagawing pag-uusap at eto mga kaibigan ay gagawin ngayong parating na Biyernes at ito ay gagawin sa Turkey. Pumayag mga kaibigan ang pamunuan ng Turkey na doon mag-usap ang delegado ng United States of America at Iran upang mag-usap tungkol sa sigalot na nangyayari ngayon. At meron pang isang napakatinding banta si US President Donald Trump. Tahasan nitong sinabi na kung hindi matutuloy ang pag-uusap na ito, ayon kay Trump, bad things will happen if no deal reached. Pinapalabas ni US President Donald Trump na kahit pa magkausap ang gobyerno ng Iran at United States of America sa Turkey pero wala namang mapagkakasundo ang deal, ay isang napakapangit na sitwasyon ang mangyayari. At sa bad things na sinasabi ni President Donald Trump, ang kanyang binabanggit ay ang kanilang puwersa. Tinutukoy ni President Donald Trump na ang kanilang maraming warships at malalakas na warships ay malapit na sa Iran. Tinutukoy din ni President Donald Trump na ang isa sa kanilang mga malaking aircraft carrier na tinatawag na USS Abraham Lincoln ay nakapwesto na. Katunayan, nandyan ngayon ito sa Indian Ocean. Dagdag pa ni US President Donald Trump na ang kanilang malalakas at high-tech na mga fighter jets ay nagkaalat ngayon dyan sa Middle East at sa Israel at ang iba ay nasa aircraft carrier nito. Dagdag pa ni Trump, napakarami na rin daw sundalo
ang nakapalibot sa Iran. Nako, matinding gulo ito kasi ang mga banta ni US President Donald Trump marahil eto na ang last chance ng Iran upang hindi sila atakihin ng United States of America. At ano naman ang deal na nais ni US President Donald Trump? Maliwanag mga kaibigan na ang kanilang pag-uusapan ay ang pagpapahinto ng nuclear weapon project ng Iran. Nako, magtatagpo si Steve Witkoff at Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi. Kasama ding dadalo ang Saudi Arabia at Ehipto. Ayon kay President Donald Trump, meron siyang 3 bagay na kinakailangang mapagkasunduan ng Iran at ng United States of America. Una rito, dapat zero enrichment of uranium ang Iran. Mahalaga kasi itong sangkap sa pagsasagawa ng nuclear weapon at iba pang mga missiles. Ang pangalawa, nais ni US President Donald Trump na ang Iran ay mag-limit lamang sa kanilang pagsasagawa ng ballistic missiles. At ang pangatlo na nais makamit ni US President Donald Trump sa pag-uusap nila sa Iran ay ihinto na ng Iran ang kanilang pagsusuporta sa mga proxies. Tinutukoy nito mga kaibigan ang mga militanting grupo na nasa Gaza na tinatawag na Hamas, ng Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen at iba't ibang bahagi ng Middle East. Nako, eto na kaya ang katapusan ng nasabing mga militanting grupo. Pero alam nyo ba mga kaibigan na ang 3 bagay na hinihingi ni US President Donald Trump ay yan din ang kanyang mga hinihingi sa mga nakaraang taon at buwan. Pero nauna nang ipinahayag ng Iran na hindi nila ito ibibigay sa United States of America. Nako, ano kaya ang magiging resulta sa pag-uusap ng dalawang bansang ito? Dahil kapag hindi ito makamit, marahil napakalaking gulo ang mangyayari kung totohanin ni US President Donald Trump ang kanyang mga banta. Pero yan mga kaibigan ay magdidepende pa rin kay Donald Trump. Baka naman yan ay pananakot lang ni President Donald Trump at hindi niya ito totohanin upang makuha lamang ang kanyang nais na makuha sa Iran. Pero nauna na ring nagbigay ng matinding banta ang Iran. Ayon sa kanila, kung sila ay aatakihin ng United States of America, magkakaroon ng regional war. Nako, napakagulo nito mga kaibigan. At tingnan natin kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap ng dalawang bansang ito. At ipapangako ng usapang banal na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated sa mga usaping gaya nito at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!